Alam niyo, iniinitan ko yun ng tubig. Iniinitan ko siya ng tubig. Mama, maligo na tayo. Gusto mo, paliguan kita. Nakakanda ihi yun. Wag na nini. Pero hinihiluran ko yun. Namimiss ko yun, yung hinihiluran ko siya sa likod. Namimiss ko yung kuba niya sa likod. Yun yung nakikita ko lagi na pipicture ko sa labas pag maliligo siya. Tapos, kukuskusan ko siya sa likod. Yung ganun, tuwang-tuwa naman siya. Tapos, shampoohan ko. Ano eh, talagang gusto kong ginagawa yun. Kasi feeling ko parang dun, dahil mahal ko ang Diyos, na ipapakita ko sa nanay ko yung pagmamahal ko sa Diyos. Yun yung naipapakita ko na paparamdam ko sa nanay ko. Yun yung feeling ko nun eh, dahil mahal kita gagawin ko to sa nanay ko. Tapos pag magluluto, aalis ako. Okay na sa kanya umasunong maaga kasi gigising naman ako ng alas 4 dahil magluluto ako ng pagkain namin, iiwanan ko siya. Minsan nga madadatnan ko, Mama, pag hindi mo ito kinain, anak, sobra-sobra na iniwan mong pagkain eh. Tapos minsan naman wala talaga akong naiwan na ulam, na ubos na. Sabihin niya, may asukal naman. Alam mo yun yung, hindi ka makarinig sa kanya na wala kang malain wala kang marinig sa kanya na complain. Maliban pag nandun siya sa tabi, sinasabi ng mga kapatid ko, si Mama, ano, ganito, ganyan. Minsan inaaway nila, yung sagutan sila. Sabi ko, bakit ginaganyan yung si Mama? Talagang lagi ko silang sinasabi, yun naman ganyanin si Mama. Hindi yan nakakarana sa akin ng ganyan sa tanay. Huwag nyo ganyan sa akin. Kasi pag nawala ang Mama, magiging regret nyo yan. Nagiging regrets nyo yan. Yung pagsagot-sagot nyo kay Mama. Huwag. Kaya alam nyo, nung nasa ospital ang Mama, answer prayer eh. Sabi niya, gusto ko anak, pag namatay ako nini, gusto ko yung nagpupuri ako sa Diyos. Alam niyo, nangyari yun. During the time ng praise and worship, at the end of praise and worship, natumbal ni Mama, sinugod sa ospital. Naglakad pa siya. Dahil dead on arrival si Mama. Pero, naging mala ang Diyos, nagkaroon siya ng heartbeat for 3 times na na-revive siya. Kasi pinagbigyan niya pala ang mga kapatid ko na makahingi ng tawad sa kanya. For 4 days, wala kaming tulugan, lagi lang pag-relieve ko sa ospital. Gumagalaw pa yung dinding ni Mama. Nung nagpapaalam ako, yung kapatid ko naman ng disilem kasi dala-dalaw lang. Alam niyo, pinipilit niya ng paa niya yung ano ko, kamay ko. Siguro niya sabi, kinukomfort niya siguro ako kasi alam niya eh, na talagang malulungkot ako pag nawala. Siya talagang kinukomfort, para ayaw niya ako, at talagang iniipit niya ng paa niya gano'n. Yun yung comfort niya sa akin. Sabi ko, Mama, sabi ko sa kanya na nasa hospital siya, Mama, huwag ko muna akong iiwanan. Sabi ko naman, nakikiusap naman ako sa iyo, huwag mo muna akong iiwanan. Kasi marami pa tayong gagawin. Pero pinuha pa rin siya ng Lord. Hindi ko alam kung sa anong dahilan, pero ang mas nakikita ko ngayon, gusto ng God na i-prosper yung buhay ko in spite of na nito yung mga nangyari. Kasi yun yung kagalakan ng nanay ko na makita ako na mag-succeed sa ginagawa ko sa buhay ko. Kasi alam niya, Mama, na kapag binless ako ng Lord financially, alam ng nanay ko yun. Na talagang marami akong matutulong. Even mga pastors, mga manggagawa, alam ng Mama ko yan na ginagawa ko yan. Kahit yung mga nagpapaaral ako ng mga bata, alam ng nanay ko yan. Kasi kasama ko siya eh. Alam niya na kahit putang-putangan mo ko, hindi kita mumurahin. Hindi kita susugurin. Ang nanay ko na nga ay nagagalit. Alam ng nanay ko yun eh. Lahat, alam ng nanay ko. Kaya sabi ko, Lord, sige Lord, ito yung pangako mo sa akin. Yung sabi niya sa na mag-prepare ng verse, pagbukas ko ng kukunin ko yung Bible ko sa cabinet, nakita ko agad yung regalo ng ate ko sa asawa ko noon na sabi doon sa Jeremiah 29:11,
For I know the plans I have for you. For this is the plan. This is the plan of God. Declare for I have planned for you, declares the Lord. I have planned to Prosper.